Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipita, mayong buntag kaninyong tanan na yung baga aldaw yu apo amin, maya pa aldo kekongan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magulo. Sumabog ang Pilipinas. Hindi naman siguro pa failed state ang Philippines, pero it's maraming nagmanifest. So para naman naalala ko na naman ang Capernaum before ang Panginoong Jesucristo nagpunta doon at nagturo, okay silang lahat doon. Pero nung nandun na ang Panginoong Jesucristo, nagmanifest na ang mga demonyo at pinalaya sila ng Panginoong Jesucristo. So they were trying to mess him up. So ngayon, ganyan din dyan, di ba? Kasi nga, may revival dyan sa Pilipinas. So yung mga mabilis komento na, itong grupo na to tama, itong grupo na to mali, palpak yun, mahirap yun. Masyadong mabilis. Kailangan po, hindi ko po kayo makakakwentuhan ng mahaba kasi kailangan, may lakad ako eh. So, kailangan prayer and fasting, meditation on God's Word, talagang individual at saka corporate. And asking for the gift of the Spirit, word of knowledge, word of wisdom, prophecy, discernment of spirits, kailangan discerning of spirits, dreams, visions, etc. Para at ipanalangin natin, i-expose ng Diyos ang mga kailangan i-expose. At saka linisin ng Diyos ang church. Number one, lilinisin. At tayo muna, sanctification sa sarili natin, mga pamilya natin, ang church. Actually, mauna ang church and then the family. Actually, mga pastor. Talaga number one na cleansing, sanctification, purification. Kailangan mga pastor muna. Tapos susunod yung mga member, individual. Saka susunod na yung mga pamilya ng mga member, buong church. Tapos saka na siya mag-flow sa municipality o sa syudad, sa probinsya, sa rehiyon, sa island, sa isla, or sa buong Pilipinas, and then patungo na sa buong mundo. So, ganun. So, in all things, give thanks. Kaya dito, we give thanks. May purpose ang Panginoon. Huwag po tayong gigive up. Yung wag lang mabilis. Ngayon, makikilala nyo na talaga ngayon. Malakay 3, basahin nyo, Malakay 4. Basahin yung buong Malakay. Talaga naman, nangyayari yun ngayon sa panahon natin. Kasi inaugurated eh. Wala pa naman yung Day of the Lord na final consummate Day of the Lord. Pero yung inaugurated form ng Day of the Lord, nagsimula na talaga. So yung inaugurated Day of the Lord, yun din yung inaugurated Kingdom of God. Yun din yung inaugurated age or era of the Spirit. Nagsimula na 2,000 years ago, nagtutuloy pa rin hanggang ngayon. So, manalangin tayo kasi I have to go mga iksuhan. Panginoon, salamat po. I pray sa mga kapatiran, sa buong Pilipinas, sa buong sambayan ng Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tulungan niyo po kami na, bigyan niyo po kami ng yung special grace ng pananampalataya. And help us also to trust not just your special grace, but to trust also your common grace. May isasaayos po ang Pilipinas because of common grace. May isasaayos ang Amerika because of common grace. May isasaayos ang buong mundo because of common grace. Kasi yung special grace po, para lang po yun sa mga elect. Hindi po para sa lahat ng tao. Pero yung common grace para sa lahat ng tao. So your common grace restrains evil. Your common grace promotes good. Even among non-believers. Including non-believers. So, including mga politiko. So we pray, Lord God, for the work of common, and kailangan mag-preach kami ng gospel. Because the means of special grace is also the means of common grace. And it is the proclamation of your gospel and your word. In the name of Jesus, anoint mo po ang lahat. And yung mga naging alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng droga, alipin ng immoralidad, alipin ng kadiliman, alipin ng kasamaan, alipin ng pagkaganid, alipin ng krimen, alipin ng kadiliman, alipin ni Satanas.
na mga curse, mga sumpa. Lord, in the name of Jesus, we break them all. Itong mga curse na ito. Mga demonyo, si Satanas, mga demonyo, we cast them out in the name of Jesus. And we pray for freedom para sa lahat. In the name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Salamat po ng marami. And heal, Lord. Pagalingin mo po ang mga praying with me. Continue your work of healing sa kanilang inner healing and also sanctification, and the infilling, the fullness of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit upon them, the manifestations of the grace and power of the Holy Spirit upon them. Patindihin mo po, Panginoon. Increase, Lord God. Increase, Lord God. In the name of Jesus, increase. And save the Philippines. Save the Philippines, oh God. Save the government of the Philippines. Save Malacanang, save the Senate, save the Congress. Not saving in a special sense of special grace, but marami sa kanila iligtas mo, Lord, na maborn again talaga. Pero yung mga hindi mabuborn again at magpapatuloy sa kasalanan, pagpapatuloy sa kasamaan, Lord, we pray that your common grace will restrain evil from them and promote good for them, their families, their businesses, their economics, and also their service to the Filipino people. Salamat po, Lord. We bless the Philippines. Ayusin mo po ang Pilipinas. And again, we pray continually for cleansing sa mga pastor. Expose yung mga masasamang pastor, mga fake na mga pastor na tuta ng China, tuta ng Amerika, tuta ng mga beast. And cleanse your church and provide pastors, shepherds, na teachers, na mga, and fivefold ministers, fourfold ministers, para sa iyong church at para sa iyong glory and great commission. Salamat po, Lord. We praise you, we praise you, we praise you. In Jesus' name, amen and amen. All right, I have to go. I love you all.